Good day mga ka-kitchen! Welcome back to Kitchen Time with Ana. And today, gagawa tayo nitong super soft and fluffy na puto cake. Let's start! So una, sa isang mixing bowl, pagsamahin ang 1 1/2 cup na cake flour, as well as 1 teaspoon na baking powder, 1/4 cup na white sugar, at pinch of salt. Paghalo-haluin ito hanggang sa maging well combined. Then, pwede nyo nang ilagay ang 1 cup of water. Eventually, you may change into a whisk para mas mahalo natin ng maayos. I-set aside muna natin ito at gumawa naman tayo ng meringue. So, kailangan natin ng 4 large egg. Kukunin lang natin yung mga egg whites. Ibibit natin to into high speed hanggang sa medyo maging frothy na. At saka natin ilalagay ang 1 teaspoon na cream of tartar. Continue lang natin ang pagbit dito hanggang sa maging well combined na at dahan-dahang idagdag ang 1/2 cup of white sugar. Itigil na ang pagbit kapag nag-arrive na kayo into steep peak. Tapos, dahan-dahan na natin itong ihahalo sa ating mixture using the folding method. Kasi we want to maintain yung hangin na dala ng meringue dahil yun yung magpapa-fluffy sa ating puto cake. So ayan, ready na ito. Pwede na natin itong i-transfer sa ating baking tin lined with parchment paper. Tapos, kapag medyo nasa kalahati na ako, maglalagay na rin ako ng salted egg sa gitna nito para may feeling din siya, hindi puro toppings lang. Then, pwede na nating ibuhos yung remaining pa na cake mixture. And finally, sa ibabaw nito, syempre maglalagay din tayo ng generous amount of salted egg and cheese. Habang nilalagay ko rin yung toppings, nagpapakulo na ako ng tubig sa steamer para tuloy-tuloy na yung ating pagluto. I-steam natin to for 25 minutes. And after 25 minutes, ayan, luto na ang ating puto cake. Para ma-make sure nyo na luto na talaga to, pwede kayong mag-insert ng toothpick at kapag lumabas to na malinis, that means luto na ito. Pwede nyo na siyang hanguin sa steamer at hayaang lumamig. Gumawa nga rin pala ako ng ube flavor mga ka-kitchen. Same procedure lang to, nilagyan ko lang ng ube flavoring. At yung toppings naman, dahil may ube halaya pa ako natitira, nilagyan ko siya ng real ube halaya plus cheese. Once na completely cooled down na ito, you can remove the parchment paper and ready to serve na. And as you can see mga ka-kitchen, sobrang soft and floppy talaga nitong nagawa natin na puto cake. Para talaga siyang cake. Perfect din to for the coming holidays. So kung nag-iisip ka kung anong cake ang pwede nyong ihanda ngayong paparating na medianoche na hindi masyadong mahirap gawin at hindi rin ganun kamahal ang mga ingredients, why not itry mo itong napakadali lang gawin na puto cake. So yun nga mga ka-kitchen, kung nagustuhan nyo ang shinare ko ngayon, sana naman i-hit nyo yung like button and don't forget to subscribe to my channel kung bago kayo dito. Click nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod ko pang uploads. Thank you! See you next time!